Ito ang makikita mo kapag nahulog ka sa planetang Saturn. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa RBN Polo TV. Unang bira, ang salitang Saturn ay pinangalan sa isang Roman god ng agriculture at wealth. At ang Saturn din ay ang ikalawa sa pinakamalaking planeta sa may solar system pagkatapos ng Jupiter. At gaya lang din ng Jupiter ng Saturn, parehas silang binubuo ng hydrogen at helium. Oo, parehas silang gas giant. Pero ang kakaiba lang talaga sa Saturn ay ang taglay niyang laki at ganda ng ring. Ngayon ganun pa man, sa maraming taon nang lumilipas ay marami lang mga mission ang isinagawa dito. Pero ang pinakabantog ay sinagawa ng Cassini spacecraft. Umorbit ang Cassini sa may Saturn ng halos 294, kaya naman nakapag-send nga ito ng napakaraming mga data sa loob ng 13 years. At pagkatapos ng 13 years, bumagsak na ito sa mismong planeta ng Saturn noong Setyembre 2017. At ngayon dahil nga sa iba't ibang mga information na nakuha ng Cassini sa may Saturn, ay nalaman na talaga ng mga astronomers ang kabuuang structure at mga composition ng gas giant. Yun pa man sa video na nga na ito, babain natin ang Saturn at tignan natin kung ano-ano ang mga balakid ang kakaharapin natin sa journey na ito. At syempre magsusuot ka muna dito ng science fiction spacesuit na kayang tumagal sa napakatinding temperatura para talaga namang maabot na natin ang pinaka-core ng Saturn. At don't get me wrong, wala pang ganitong spacesuit sa ating panahon. Kaya naman, ipagpalagay na nga lang natin na naimbento na sa ating panahon ng ganitong uri ng spacesuit at isa ka sa mga taong naatasan na babain ng mismong Saturn. At ngayon kung handa ka na, simulan na natin. Sa una, habang nahuhulog ka sa Saturn, ay makikita mo rito ang napakadadami at napakagandang ring system na gawa sa bilyong-bilyong maliliit na ice and rock particles. At ngayon ang pagkahulog mo dito ay may bilis na parang kagaya lang din ng kapag nahulog ka sa Earth. Ang gravity kasi ng Saturn ay 7% lang na mas mataas kumpara sa gravity ng Earth. At ngayon pag nakalagpas ka na sa ring set, ay tutungo ka naman o mahuhulog ka naman sa mga makikinang na puting mga ulap ng ammonia crystals. At ang temperatura dito ay umaabot na ng minus 130 degrees Celsius. At ang pressure naman ay 1 atmosphere. At katumbas na ito ng typical na pressure ng sea level ng Earth na 14.7 pounds per square inches. Medyo mabigat na. At matapos mong malagpasan yan, maaabot mo na ang pinakababa ng ammonia clouds. At pagkatapos papasok ka naman dito sa ikalawang layer. Madilim na dito na binubuo na ng mga dark brown ammonium hydrosulfide at ammonium sulfide clouds. At dito, nakakadama ka na nga dito ng 2 to 4 atmosphere. At ang temperatura dito ay minus 100 degrees Celsius na. At habang nabagsak ka pa sa second layer na ito, ay makikita mo na padilim na ng padilim dahil sa ganitong lalim ng Saturn ay hindi na po rito tumatagos ang sikat ng araw. Pero huwag kang mag-alala dahil nakasuot ka naman dito ng science fiction helmet, kaya naman makikita mo pa rin ang madadaanan mo. At ngayon kapag nakakita ka na, hahagupitin ka naman ng malalakas na mga bayolenteng hangin na umaabot ang bilis ng 1,100 miles per hour. Pero bakit ganun kalakas? Ang hangin kasi sa may Saturn ay ang pinakamalakas na hangin na nalaman ng mga astronomer sa buong solar system. At kung wala kang special suit ay watak-watak na ang katawan mo dito. Kaya pasalamat tayo sa kasuotan mo at mararating mo ang pinakalaliman pa ng abyss. At ngayon matapos mong mahulog sa taas ng 140 miles, ay sa wakas na abot mo na ang pinakailalim ng layer. At dito papasok ka naman sa lugar kung saan nababalot na ito ng mga dark water ice clouds. At dahil sa mga statics ay makakabuo ito ng malalakas na mga kidlat at makikita mo ito ng harapan na parang kabuting sumusulpot kung saan-saan. At sa ganitong lugar din, dito ka na makakadama ng 10 atmosphere at tataas pa ito ng tataas habang nababa ka ng nababa. At sa 2 oras mong paglalakbay sa may Saturn ay mas makakadama ka pa nga dito ng napakatitinding temperatura. Oo, aabot pa ng halos 100 degrees Celsius ang temperatura dito. At mas tataas pa ito ng tataas kapag naabot mo na ang lugar na ito ng Saturn, kung saan narito na ang mga hydrogen at helium na natutunaw at nagiging liquid dahil sa napakalaking temperatura. Kapag narito ka na, mas kakapal pa ng gusto ang atmosphere mo. At kung wala kang suot na special suit ay malamang magiging liquid ka na din kagaya ng mga nangyari sa hydrogen at helium. At dahil nga ito sa malaking temperatura, yun pa man dahil nga high-tech ang suit mo ay mararating mo pa ang pinakalaliman niya.
At matapos ang ilang oras na paglubog mo dito, ay mararating mo na ang pinakalaliman ng Saturn. Ito'y 20,000 miles below the Saturn. At dito narito ka na nga sa region kung saan binubuo na ito ng mga metallic hydrogen at ang pressure dito ay lagpas na 2 million atmosphere. At ang temperatura naman dito ay umaabot na ng 9,000 degrees Celsius. Dahil dito makikita mo na ang paligid mo na marami ng mga kumikinang na white hot. Ang napakatinding dagat na ito ng metallic hydrogen ang dahilan kung bakit nabubuo ang napakalaking magnetic field ng Saturn. At matapos pa ang ilang linggong pagsisid mo sa baba ng Saturn, ay makakapag-travel ka pa sa lalim na 35,000 miles. At dito maaabot mo na ang pinaka-core o pusod ng Saturn. At ito'y binubuo na ng mga rock iron at mga exotic ices na 2 ulit na mas malaki sa ating planetang Earth. Kapag narito ka na sa ganitong stage, dito na matatapos ang mission mo. At kung buhay ka pa rin sa ganitong lugar, dito ka na babawian ng buhay dahil di ka na dito makakaalis pa. Paano kung magkaroon ng ring ang Earth ng kagaya ng sa may Saturn? Makakaligtas kaya tayo? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ito ang mundo after 1,000 years o di naman kaya next 10 years. O ang masaklap, ganito na ang mundo natin next year. Oo, hindi ako nagbibiro. O pwedeng magkaroon ng ring of Earth kagaya ng sa may Saturn. Kapag may isang malaking asteroids ang tumama sa Earth, ay magkakaroon talaga ng ring ang Earth. At sa katunayan, noon daw meron talagang ring ang Earth. At hindi lang isang beses itong nangyari. Kaya naman sa video na ito tatalakayin natin bakit pa nagkakaroon ng ring ang ibang mga planeta. At bakit hindi mo gugustuhin magkaroon ng ring ang Earth ang kagaya ng sa may Saturn. Kaya naman simulan na natin. Una muna, talakayin natin kung anong naging epekto ng ring noong unang panahon sa Earth. Naniniwala ang mga siyentipiko na 4.6 billion years ago ay merong dambuhalang planeta na may pangalang Theia ang tumama sa Earth. At dahil sa malakas na impact, nagkaroon ng napakadaming tipak ng planeta ang pumasok sa orbit ng Earth. Kaya naman ang resulta, nagkaroon ng makapal na mainit na ring ang Earth. Patuloy itong nagpaulan ng mga meteorites sa Earth ng million of years. Ngayon ang ibang mga tipak ng planetang Theia naman ay nagsama-sama kaya nakabuo ito ng moon. Oo, ang moon na nakikita mo sa gabi ay nabuo dahil sa pagtama ng planetang Theia sa Earth 4.6 billion years ago. Karagdagan pa saad pa nga rito ng mga siyentipiko dahil sa di umano sa malakas na impact at sa mga tidal forces ay malamang ito raw nagpasimula ng buhay sa mundo. At ang nagkabuhay na ay naapektuhan naman sila noon ng ring ng Earth. Pero bakit at paano nga sila naapektuhan ng Earth ring? Ito ang sagot. Noong 1980, ang isang American astronomer na si John O'Keefe ay binahagi ang kanyang kakaibang teorya na naipublish naman niya sa Nature magazine. Ayon dito, 34 million years ago, lumamig ang buong mundo at nagkaroon ng Ice Age at dahil dito nagkaroon ng malawakang pagkamatay. Pero bakit nagyelo ang mundo? Ang ring kasi ng Earth noon, ayon sa kanya, ay binubuo ng light minerals at nag-reflect dito ang araw, kaya naman nagyelo ang buong mundo. Mamaya mas tatalakayin pa natin yan. At ngayon mabalik tayo. Kung hindi sa asteroids impact namatay ang mga dinosaur, ay malamang daw sa pagkayelo ng Earth namatay ang mga mammals noon sa mundo 30 million years ago. At ang lumipas pa ang milyong mga taon, bumagsak na parang meteor shower ang ring ng Earth sa mismong ibabaw ng mundo. At nakakagulat, nakakita ang mga geologists ng kakaibang abnormal tektites na mula sa mga tipak ng meteorites sa lupa. At ngayon kung tama nga ang teoryang ito ni John, ay ang ring ng Earth ang dahilan kung bakit nabago ang flora at fauna ng Earth. At dagdag ko lang, ang flora ay ang ibig sabihin nito lahat ng mga halaman sa mundo. Habang ang fauna naman ay may ibig sabihin na lahat ng mga hayop sa mundo. Ngayon mabalik tayo. Dahil nga sa pagyelo ng buong mundo ay naging kakaiba ang buhay ng mga hayop. Maraming mga nagkandamatay at ang iba namang mga isda ay tumungo sa malalalim na parte ng dagat para lamang mabuhay.
Ngayon kung hindi din nawala ang Earth ring ay malamang hindi rin tayo buhay. So ngayon ang tanong, magkakaroon pa ba ng ring ang Earth sa ating panahon? Sa katunayan, meron naman talagang Earth ring sa ating panahon. Oo, noong early 90s ang mga scientifico sa Jet Propulsion Laboratory ay nakakita ng kakaibang particles beam sa orbit ng mundo. Mga maliliit na batik na alikabok ang mga ito na nag-form ng ring 600 kilometers ang taas nito mula mismo sa surface o ibabaw ng mundo. At sa katunayan, miski moon ay meron ding ganito pero hindi natin nakikita. Di siya kagaya ng ring ng Saturn na talaga namang visible sa mga mata natin. Sa katunayan, 100 years nang may ring ang Saturn. At ayon sa teorya, nagkaroon siya ng ring dahil merong sa kanyang bumagsak na isang malaking kometa at ang mga tipak ay nagresulta ng ring. At kung ang tanong mo, pag ba tumama sa mismong lupa ng Earth ng kometa ay doon lang siya magiging ring, ay nagkakamali ka. Oo, pwedeng mabasag ang isang malaking kometa kapag nakapasok na siya na tinatawag na Roche limit o lethal point ng planeta. Ang Roche limit, ito yung taas mula sa mismong ibabaw ng planeta kung saan kapag merong pumasok dito ay babasagin ng gravity. Ang Roche limit ng Earth ay 9,500 km. At kapag merong pumasok sa ganitong taas at miski mo natin kapag pumasok o lumagpas dito ay di rin makakaligtas at mababasag siya at magiging ring. Ganun pa man, ito naman ang asteroids na may kakaibang pangalan na may sukat na 3.2 km in diameter. Lumipad at dumaan siya ng napakalapit sa pagitan ng Earth at Moon. At sa sobrang daming mga bagay sa solar system ay di malabong itulak siya nito papunta sa Roche limit ng Earth at hindi ito magandang biro kapag nangyari. At sa katunayan, nangyari ang pagdaan niya ng malapitan sa Earth nito lamang Nobyembre 21, 2022. At huwag kang mag-alala, di naman ito babagsak mismo sa Earth, sa halip magpo-form lang ito ng ring sa atin. So kung magkaroon na nga ng ring sa Earth ngayon, ano kayang magiging resulta? Di naman sobrang lala kagaya ng sa Saturn. Ang Saturn kasi ay 10 times ang layo sa araw kumpara sa Earth, kaya malamig talaga dito. Kaya naman ang ring niya din ay karaniwang gawa sa yelo na siya namang nagre-reflect sa liwanag ng araw, kaya ganito ang kanyang itsura sa malayuan. At ngayon ang orbit naman ng Earth ay mainit. Kaya naman sa halip na nagyayelong kometa ay mga bato ng asteroid sa magiging pundasyon ng ring ng Earth kung sakali. Pero ayon sa mga dalubhasa, kahit na mainit na bato ang magiging ring ng Earth ay mas magre-reflect dito ang liwanag. At base nga sa illustration na ginawa ni Ron Miller at Kevin Gill, ang ring ng Earth kung sakali ay makikita sa buong mundo araw at gabi. Ang mga nakatira sa malamig na rehiyon ay maliit lang na parte ng ring ang kanilang makikita. Kapag nasa equator ka naman o nasa gitna ka ng mundo ay makikita mo ang napakalaking guhit na ito. At every 6 months ay ganito ang magiging resulta nito sa atin, maladim na kulay orange. Pero bakit ito mangyayari? Parehas lang din yan sa nakikita mong sunset. Nangyayari ito kapag ang sinag ng araw ay dumaan sa makapal na layer ng atmosphere kapag umaga. Kakalat ang liwanag kaya naman makikita mong parang orange-red ang araw. Ngayon isipin mo nakatira ka sa New York. Ang sunrise dito ay nagsiset sa southern side kapag winter. So kapag merong ring na ang Earth ay haharangan na nga nito ang sinag ng araw. At araw-araw ang buong mundo'y makakadanas ng orange-red na liwanag. Darating din ang araw mas kukulimlim pa ang mundo na parang kakulay na ng anino. Dahil sa kadiliman gagamit tayo ng sobrang kuryente at palaging masama ang sobra. At maapektuhan na nga rin ito ang buhay ng mga tao dahil marami na siyang nare-reflect na liwanag na magiging times 2 ang winter ng mundo. At ang resulta sa sobrang lamig, marami ng mga lugar sa mundo ang hindi na kayang tirahan pa ng mga tao at hayop. At ang mga marine animal naman ay magkakandamatay dahil bababa ang kanilang atmospheric oxygen. Ano pa? Dahil din sa gravity ng moon ay maraming mga tipakang moon ang babagsak sa Earth araw-araw. At bukod pa dyan, dapat mo ring iwasan ng mga satellite na babagsak na rin sa Earth. Dahil gaya ng sinabi ko kanina, ang Earth ring ay nasa equator ng mundo. At sa equator po ng mundo nakalocate ang mga space vehicles ng mundo. At ang mga satellite na ito ang dahilan kung bakit meron tayong communication sa cellphone, sa computer at sa iba pa. At kahit na muling magpadala ng satellite ang mga space agency ay di rin uubra. Pero bakit? Dahil magiging sagabal na ang Earth ring sa mga orbital flights. Halos lahat kasi ng space flight ay nagpupunta malapit sa equator para makatulong ang pag-ikot ng mundo sa paglipad ng rocket ng mataas. So kapag may ring na ang Earth, iwawasakin lang nito ang mga satellite na ipapadala ng NASA.
At ngayon tatagal ng libong taon ng Earth ring at aantay na lang siyang bumagsak lahat sa mundo. So ngayon tatanungin kita, anong palagay mo dito? Maganda nga namang view ang ring ng Earth pero hindi maganda ang resulta nito. Anong palagay mo dito? Comment down below.